Inaya na nga ni Zujin na kumain ng ating bida habang mainit pa ang pagkain, pero sinabi naman nito na kahit mainit pa yan ituturing mo bang pagkain ng tao ang binalot na dahon ng sibuyas. Sinabi nga ni Zujin na mamaya lang ay andito na si Nieting siya din ang nag-uwi sa'yo at gusto kang makausap patungkol sa isang importanteng bagay. Alam ko mahirap ang naging misyon mong ito pero isa sa pinakamalaking threat sa atin ang kamisyo na pansamantalang naalis at napatay mo din si Tak Ashima kaya lahat ng credits ay mapupunta sa'yo. Habang kumakain nga ang ating bida ay nagtataka ito dahil casual umano ang pakikipag-usap ni Zujin sa kanya na para bang magkapareho o pantay sila ng posisyon. Iniisip na din ng ating bida kung nais ba nitong makakuha ng impormasyon sa kung paano namatay si Tak Ashima. Pero hindi naman daw dapat alalahanin ng ating bida ito dahil si Coral lang ang nakakaalam sa lahat at gagawa na lang siya ng kwento pag nagtanong sila. Sa pagdating nga ni Nieting ay sinabi nito na wala naman siyang ginawa at hindi niya alam kung paano namatay si Tak Ashima dahil wala din siyang malay ng mga panahong yun. Tumayo naman si Zujin nang dumating si Nieting upang ikuha ito na millet congee. Sa pag-alis nga ni Zujin ay binigay ni Nieting sa ating bida ang isang box. Ayon sa kanya ay naglalaman ito ng medalya at ang isang certification sa pagiging colonel o koronel ng ating bida, pero dahil mahirap umano ang sitwasyon ng ating bida ngayon ay hindi nila ito mabibigyan ng award ceremony, kaya nasa kanya na kung sasabihin niya sa iba ang patungkol dito o hindi. Matapos nito ay tinanong ni Nieting kung B-rank na ang ating bida at kung siya ba ang pumatay kay Tak Ashima, pero pinagkaila ito ng ating bida at sinabing si rank pa lang siya kaya imposible din para sa kanya ang patayin si Tak Ashima. Tahimik nga lang na nakatingin sa kanya si Nieting habang patuloy namang kumakain ang ating bida at iniisip na wala siyang pakialam kung maniniwala ang mga ito sa kanya o hindi, dahil kahit anong mangyari ay hindi niya sasabihin ang totoo. Pagdating nga ni Zujin ay natawa na lang ito dahil sa banggaan ng tingin ng dalawa na tila nagsusubukan, hanggang sa ilang sandali pa ay tinanong nito kung ano ang mga nakuha niya mula sa kamisyo. Nasamid nga sa kinakain niya ito at hindi makapagsalita. Kaya iniisip ng mga ito na nag-aalinlangan ng ating bida. Habang humihigop nga ito ng sabaw ay nag-iisip siya ng sasabihin dahil ayaw niya naman daw ibigay sa kanila ang mga blessed stones, at kung ibigay man niya sa kanila ang mga ito ay hindi din naman niya pwede sabihin kung paano niya nakuha ang lahat ng ito at kung saan niya nilagay dahil hanggang ngayon ay hindi naman nila alam na nasa ating bida ang seal o mountain seal. Hanggang sa maalala niya ang kalahati pa ng blessed stone na nakuha niya kay Yoshi, at ilalabas niya daw ito mula sa mountain seal at magkukunwari na lang siya na galing ito sa kanyang bulsa. Ilang sandali pa ay tumayo ang ating bida at sinabing ilalabas niya ang item na nakuha niya sa kamisyo. Habang mabilis na umalis nga ang ating bida upang kunin ang item na nakuha niya sa kamisyo ay sinabi ni Zujin na ayon sa kanilang agent ay dinala ni Tak Ashima ang lahat ng blessed stones nila sa fort upang gamitin sa ritual, pero konti lang naman daw ang ginamit nila sa formation kumpara sa imbak na blessed stone ng kamisyo. Kaya sinabi ni Nieting na kung nakuha lahat ito ni Lucio ay malaki o madaming loot daw ito. Ilang sandali pa ay binagsak niya sa lamesa ang blessed stone na pinaghirapan niya umanong makuha mula kay Tak Ashima kaya worth it talaga ang pagpunta niya ng Japan, at nang dahil sa kalahating blessed stone na ito ay nagalit at nagbigay ng negative points si Nieting sa ating bida, habang iniisip na ito ba ang sinasabi niyang worth it, kalahating blessed stone seryoso ka ba? Yan nga lang daw ang kinaya ng ating bida kaya wag na silang maghanap pa ng iba. Habang pigil na pigil ang tawa ni Zujin ay sinabi ni Nieting na dalhin ito sa kanilang tindahan upang ibenta, kaya naman iniisip ni Zujin na parang may kakaiba sa dalawang ito. Hanggang sa mabuga na ng ating bida ang kanyang kinakain ang tanungin ni Nieting kung may space equipment siya. Nang makita nga daw niya ang katawan ni Tak Ashima ay may nakita itong 12 sibat na kaparehas ng mga nagmula sa Mangshan Ruin. Isa pa ay nasa ating bida umano ang divine water pero hindi niya maramdaman ito kahit na hawak niya ang ating bida nung mga panahong wala siyang malay. Sinabi nga nito na alam niyang parehas sila ng ugali ni Ye Xiao kung saan hindi nila palalagpasin ang kahit na anong pagkakataon kung kayamanan na ang pag-uusapan, at kung kalahating blessed stone lang talaga ang nakuha niya ay hindi daw sana kakaiba ang ikinikilos niya ngayon, hindi naman daw niya puwersahan o kukunin ang mga loot ng ating bida mula sa kamisyo dahil nais lang niyang malaman ang katotohanan. Iniisip lang naman ng ating bida na tama ang lahat ng pagsusuri o haka-haka ni Nieting liban na lang sa sinabi niyang parehas sila ni Ye Xiao, dahil mas mataas umano ang level ng ating bida kay Ye Xiao kaya ito nagagalit. Ilang sandali pa ay nag-deny na naman ito at tinanong kung ano ang space equipment kaya naman hindi na nakapagsalita ang naiinis ng si Nieting, hanggang sa maalala niya ang isang bagay dahil sa napag-usapan ng space equipment, ang katawan nga daw ni Liu Ziyu ay nasa Mountain and River Seal pa.
Dahil sa namatay ito para sa kanilang bansa ay kailangan daw maalala at tumatak sa isip at puso ng mga tao ang pangalan niya. Kaya naman salungat man ito sa mga nauna ng sinabi ng ating bida sa dalawang ito. Ay inilabas niya ang mountain ang river seal, habang hawak nga niya ito ay nag-aalinlangan pa siya pero sinabi niya ding ito ang mountain and river seal, kaya naman nagulat at napapaisip ang dalawa. Hanggang sa ilang sandali pa ay nagagalit na si Nieting, dahil sinabi umano ng ating bida na wala siyang space equipment, at kung hindi ba ito makakagawa ng ibang kwento para magsinungaling o sinasadya niya lang itong asarin, pero pinapakalma naman siya ni Zujin. Matapos nito ay biglang nagliwanag ang mountain seal, at inilabas nga niya ang katawan ni Liu Ziyu kaya nagulat ang dalawa habang sinasabi ng ating bida na ginamit niya ang mountain seal upang mauwi ang mga labi nito. Mabilis ngang tumayo at sumalo daw ang dalawa dito, at sinabing ating bida kung paano niya ginamit ang sarili niyang buhay upang pansamantala siyang lumakas at makapag-buy time para sa kanya. Bago nga daw ito mamatay ay nakapatay muna siya ng siyam na C-rank at dahil din sa ginawa niya ay napatay ng ating bida si Tak Ashima sa huli. Iniisip naman ni Zujin na may mabuting puso at malakas na kalooban ng ating bida kaya hindi umano nagkamali si Nieting sa pagpili dito. Iniisip nga din ito na napatay ng ating bida ang isang false A-rank matapos siyang mag-breakthrough sa B-rank at nagdulot pa ito ng natural anomaly. Kaya napapatanong ito kung tinatahak ba ng ating bida ang landas na sinuman ay hindi pa narating. Inutusan nga ni Nieting si Zujin na sabihin na ang lahat sa ating bida at maghahanap daw siya ng mag-aayos sa labi ni Liu Ziyu. Ilang sandali pa ay tinanong ni Zujin kung bakit biglang nagbago ang isip ng ating bida at sinabi din niya ang katotohanan. Habang inaalala nga nito ang pangyayari ay sinabi niyang pag nagsinungaling pa siya ay makakalimutan ng lahat ang isang bayani na tulad ni Liu Ziyu, hindi nga daw niya ma-imagine ang katapangan at katapatan nito para sa kanyang bansa upang ialay ang sarili niyang buhay dito. Ang kabayanihan na ginawa nito ay dapat daw na tumatak sa lahat. At sana daw ay ilagay nila sa kanyang lapida bilang pinakamalaking achievement niya ang pagpatay nila kay Tak Ashima mula sa Kamishu. Ang kabayanihan nga daw ni Liu Ziyu ay hindi matutumbasan ng kanyang mga sekreto o anumang bagay na nakuha niya mula sa Kamishu kaya mas pinili niyang sabihin ang katotohanan sa bandang huli. Iniisip nga ni Zujin na kamangha-mangha ang pagbabago ng ating bida mula sa misyon niyang ito, kaya naman daw hindi nagkamali si Nieting sa pagpili sa kanya. Pero mas mainam daw sana kung hindi namatay si Liu Ziyu. Sinabi nga ni Zujin na mukhang oras na upang pag-usapan nila ang isang mahalagang bagay, ang posisyon nga daw ng 9th Dragnet ay matagal ng bakante. Kaya naman nagulat ang ating bida dahil hindi daw nagkamali si Jiang at inaasahan nga nilang maging 9th Dragnet ang ating bida, pero tinanong lang naman niya si Zujin kung bakit siya ang napili nila. Sinabi nga nito na sa mga ganitong panahon ay mayroon talagang chosen one o itinakda at ito nga daw ang ating bida. Ilang sandali pa ay makikitang naglalakad palayo ang ating bida habang sinasabi ni Zujin na tinanggihan nito ang alok niya sa ating bida, pero mananatili naman daw ito sa city para sa funeral ni Liu Ziyu. Bigla namang napalingon si Zujin nang sabihin ni Nieting na na-surprise ito nang malaman niyang nasa ating bida ang Mountain and River Seal, pero mas mainam na din daw ito. Dahil hindi na niya kailangang pagnakawan ng ibang organisasyon upang ibigay lang ang seal sa ating bida. Sinabi nga ni Zujin na tinanggihan ng ating bida ang posisyon bilang 9th Dragnet pero hindi man lang nag-iisip ng paraan si Nieting upang makumbinsi niya ito, kundi ay nagpapasalamat lang ito at hindi na niya kailangang magnakaw ng space equipment sa ibang organisasyon para ibigay sa ating bida. Sinabi naman ni Nieting na kailangan lang nila itong bigyan ng sapat na oras dahil kasalukuyan pa itong nagluluksa at na-shock sa pagkamatay ni Liu Ziyu. Tinanong naman ni Zujin kung hindi ba natatakot si Nieting na baka bumigay ang ating bida dahil sa mga pinapasan nito. Sumagot naman si Nieting at sinabing sino ba ang walang pinagdadaan ng hirap sa buhay. Nakasurvive nga si Lucio ng ilang taon matapos silang umalis sa bahay apunan ng kanyang kapatid. Kaya ang mga ganitong isipin o problema ay siguradong baliwala lang sa kanya. Binigay naman ni Nieting ang isang confidential file kay Zujin. Habang tinitignan nga niya ito ay sinabi nitong hindi pa nila nakikilala o nalalaman ang pagkatao ng puppeteer na ito, at kung bakit ang A-rank na ito ay masyadong maingat sa pagtatago. Sinabi naman nito na mula sa naganap na labanan sa Changbai Mountain ay tila nais lang nilang makabalik sa daigdig o sa kanilang daigdig. Hanggang sa naalala ni Zujin na wala sa mood ang ating bida at dapat daw ba niyang ipadala si Ji Chao upang kausapin ito. Pero sinabi naman ni Nieting na hindi na kailangan dahil lahat naman ay may kanya-kanyang pinagdadaanan isa pa ay siguradong patungo na din siya kay Lucio ngayon. Habang ang ating bida nga ay patuloy pa ding naglalakad,
Iniisip niya kung anong klaseng biro daw ba ang sinasabi ni Nieting at Zujin sa kanya. Isa lang naman daw ordinaryong binata ang ating bida at nagtitinda ng stinky tofu pero nais nila siyang maging ninth dragnet. Ayon nga sa ating bida ay nakatayo sa itaas ng pyramid ang dragnet o nangunguna sa lahat ng cultivator at organisasyon at ang dragnet nga ay simbolo ng kasikatan at ganap na kapangyarihan. At habang mas mataas ang posisyon ay mas malaki o mabigat din ang pasanin dahil bawat aksyon o gagawin ng mga namumuno dito ay siguradong makakaapekto sa kanilang mga miyembro, at isang salita nga lang daw o utos mula sa mga leader nito ay hindi mabilang na tao o miyembro nito ang willing magsakripisyo ng kanilang buhay. Dahil nga daw sa makasarili ang ating bida ay hindi niya kaya at hindi din niya maunawaan ang ganitong klase ng hindi pagiging makasarili at karangalan upang isakripisyo ang kanyang buhay para sa layunin nila. Hindi nga din daw niya alam kung ano ang gagawin niya kung isang katulad na naman ni Liu Ziyu ang mamatay para sa kanya. Kaya naman daw niyang ipaghiganti ito pero ang patay ay hindi naman na mabubuhay, hindi din naman daw niya kayang ibigay o ialay ang sarili niyang buhay para sa kanila. Hanggang sa ilang sandali pa ay nakita niya ang dalawang magkapatid na ito, kaya naman bigla niyang na-miss si Xiaoyu at iniisip kung dapat niya bang tanungin ang opinyon ni Xiaoyu o kung papayag ba ito na tanggapin niya ang posisyon bilang ninth dragnet. Tinawagan nga niya si Xiaoyu. Pero bago pa ito makapagsalita ay sinabi ni Xiaoyu na huwag kang magsasalita at nabubuset ako ngayon sabay pinagpatayan ng tawag ang ating bida. Pero hindi nagtagal ay tinawag nito ang kanyang pangalan kaya naman nagulat ang ating bida. Tinanong nga niya kung ano ang ginagawa nito dito, habang nakatingin nga ito sa ating bida ay madilim daw ang mukha nito at hindi ito ang normal na Lu Shu. Kaya naman inaya niya itong kumain at libre nga daw niya. Habang naglalakad nga ang mga ito ay sinabi ni Lu Shu na nais nila siyang maging dragnet o ninth dragnet, pero tinanong lang naman siya ni Xiaoyu kung gusto niya ba ang posisyon na ito. Sabay sinabing kahit ano ang maging desisyon mo ay nasa tabi mo lang ako. Habang kumakain nga sila ay nagkwento ang ating bida patungkol sa kanyang misyon. Kaya naman tinanong ni Xiaoyu kung bakit nagtungo si Coral sa Japan at kung may galit daw ba ito sa Kamishu upang atakihin niya sila. Kaya naman napatigil sa pagkain ng ating bida dahil hindi niya daw pwedeng sabihin kay Xiaoyu na nagtungo si Coral sa Japan upang maghiganti sa pagkamatay niya. Minabuti na nga lang baguhin ng ating bida ang usapan, at nagtungo ito sa tabi ni Xiaoyu upang pakainin at bigyan ito ng mga cornet. Habang si Xiaoyu naman ay iniisip na pinapakain ako nito tiyak na may tinatago sa akin at malamang na may something sila ni Coral. Hanggang sa dumating na nga ang bill nila. At nagulat ang ating bida sa laki ng kanilang bayarin pero mas nagulat ito sa kung paano nagkaroon ng pera si Xiaoyu para bayaran ito. Nilapag nga ni Xiaoyu ang isang bundle ng pera at sinabing madali lang kitain yan, tignan mo tung pinagbentahan ko ng leaks. Iniisip naman ng ating bida kung paano ito nangyari at ganun na lang kalaki ang pinagbentahan niya ng leak, tinanong pa nga niya ito kung nagnakaw ba siya. Kaya naman nag-umpisang magkwento si Xiaoyu. At nang umpisa nga daw habang nasa antique market sila at nagtitinda ay walang bumibili sa kanila. Hanggang sa dumating ang Shaggy na ito at sinabing inabandona ka ba ng iyong magulang bakit mag-isa kang nagtitinda dito? Alaga mo ba yung hawak mo at napikon nga daw siya sa tinatanong at sinasabi ni Shaggy kaya naman nag-combo attack sila ng squirrel upang patigilin ang bunganga ni Shaggy. Ilang sandali pa maging ang kasamahan nito ay may mga kambal bukol na din at nagsusumbong na inatake sila ng batang ito at ng kanyang spiritual beast. Nagkataon namang kila Teacher Cynthia sila nagsumbong at tinanong nga nito kung ano ang nangyari. Sinabi pa nga ng isa na huwag itong matakot at kung binubuli siya ng mga ito ay siguradong malilintikan sa kanila sila Shaggy. Nag-umpisa nga ang acting nito kung saan umiyak siya ng pagkalakas-lakas at sinabi daw nila Shaggy na inabandona siya ng kanyang mga magulang at kung ano-ano pa, at 10 out of 10 nga daw ang naging acting niya ayon sa squirrel. Ilang sandali pa nga ay nanginig na sa takot ang mga ito habang sinasabi na sa pagkakaalala nila ay sila ang tumawag at nagsumbong pero mukhang sila pa ang malilintikan, hinuli nga nila sila Shaggy at nagpaalam na kay Xiaoyu. Matapos nito ay naging usap-usapan na ng lahat na may kakilala ito sa Dragnet kaya malamang sa Bless Leaks nga ang mga tinda niya at ayun nga daw ang buong kwento kung paano siya naging paldo ng dahil sa leaks, kaya naman gigil ang ating bida habang iniisip kung gaano ba kaswerte ang kanyang kapatid. Makalipas nga ang 3 araw ay dumalo ang mga ito sa funeral ni Liu Ziyu, dito ay nakita siya ni Mingyu at Yutong na tinatanong sa kung bakit siya nandito, pero sinabi lang naman ng ating bida na ako dapat ang magtatanong sa inyo niyan. Sinabi nga ni Yutong na taga Lu City din si Liu Ziyu at siya daw ang nagpadala dito sa Japan upang maging spy kaya nagtungo siya dito upang makita ito sa huling pagkakataon,
Habang si Mingyu naman ay sinabing kasama niya ito sa Japan at nagkita na din sila minsan pero hindi umano niya inaasahan na yun na din ang huling pagkakataon na makikita niya itong buhay. Ilang sandali pa ay kinuha naman ni Nieting ang atensyon ng lahat at nagtipon nga daw sila upang bigyang parangal at alalahanin ang kabayanihan ni Liu Ziyu, kung saan malaki ang naging contribution nito sa pagpatay kay Takashima, pero mas mainam daw sana kung nakabalik ito ng buhay. Habang binibigay nga nila ang pagrespeto at huling pagpapalam kay Liu Ziyu ay napansin ni Ji Chao ang ating bida, kaya mabilis niya itong nilapitan at tinanong kung bumalik ba ito mula sa hukay, at habang nag-iiyakan nga ang lahat ay tinawag niya ang mga ito habang hawak-hawak ang damit ni Shu, at agad namang napalitan ng tuwa ang kalungkutan nila nang makita ang ating bida. Sunod-sunod nga ang katanungan nila dito at hindi na din nakuhang sagutin lahat ng ating bida, hanggang sasabihin ni Ji Chao na nagagalak itong makita at malamang buhay siya. Araw man daw ito ng pagpapalam sa isang kaibigan pero hindi niya daw akalain na meron ding babalik. Hanggang sa mapansin naman niya si Liu Li, kaya iniisip nito kung bakit siya dinala ni Mingyu dito, mabilis na niyang hinayla ito at tinanong kung bakit andito ang kaklase niya at habang umiyak ito, sinabi ni Mingyu na pinsan niya si Liu Ziyu at sabay nga daw lumaki ang dalawa. Hindi naman handa ang ating bida sa kanyang nalaman, at sana daw ay hindi niya ito laging inaasar dati, nilapitan nga niya ito at hinawakan sa balikat kaya naman napapatanong si Liu Li habang umiiyak. Hanggang sa ma-realize niyang ito si Lu Shu. Kaya nagsisigaw ito at humihingi ng tulong dahil nakakita daw siya ng multo. Tatakbo na nga sana ito pero hinawakan naman ng ating bida ang kanyang damit at sinabing hindi ako multo, tumingin ka sakin may anino ako buhay ako. Naiinis nga ito habang hinahawak-hawakan ng ating bida dahil nagsisikap daw siyang lumakas upang makapaghiganti, at dahil nga sa mga negative emotion na binibigay ni Liu Li sa kanya ay iniisip ng ating bida kung nasobrahan ba siya sa pang-aasar dito dati o hindi lang nito matanggap na buhay pa din siya. Gayunpaman ay kailangan niya daw humingi ng patawad dito dahil niligtas ng kanyang pinsan ang buhay niya. Nagulat nga ang lahat nang humingi ng patawad ang ating bida sa kanya at sinabing magmula ngayon ay mamahalin na natin ang bawat isa. Sinabi nga ng ating bida na magmula ngayon ay problema na din niya ang problema ni Liu Li at kung may magbuli sa kanya ay sabihin niya lang daw at siguradong tatamaan, at kung kailangan mo ng pera ay kalimutan mo na lang. Sinabi naman ni Liu Li na dahil hindi ka naman patay, bakit di ka nag-attend sa entrance exam sa Lushen Cultivation College? Biglang nang nagbago ang mood ng ating bida at pinaulit ang sinabi niya, at muli niya namang sinabi na tapos na ang entrance exam sa Lushen Cultivation College. Agad-agad nga na nagbago ang aura ng ating bida habang palinggan lingon nito, hanggang sa nanginig si Yutang ng sigawan niya at tanungin kung pwede pa ba siyang mag-take ng entrance exam. Paalis na nga sana ito dahil may importante daw siyang aasikasuhin, pero mabilis na nagtungo sa harap niya ang ting bida upang harangan ito, binitbit nga niya si Yutang habang tinatanong kung pwede pa siyang mag-exam. Naliligo na nga ito sa pawis habang sinasabi na ang Lushen entrance exam ay tulad din sa National College exam kung saan isang beses lang sa isang taon ginaganap, at hindi naman daw nila pwedeng sirain ang patakaran ng organisasyon kaya kailangan niyang kausapin si Nieting o Zujin patungkol dito kung bibigyan siya ng exception o hindi. Tinanong nga nito kung kailan naganap ang exam, at sinabi nitong ilang araw matapos akong magpadala ng mensahe ng pag-address mo habang nasa Japan ka, at kung umatras ka nun ay siguradong nakapag-exam ka sana. Nakikiusap na nga ito na pakawalan siya ng ating bida na tila demonyo na naman. At naisip nga ni Yutang na hindi niya naman kayang talunin ang ating bida, at pag determinado ito sa isang bagay ay siguradong hindi siya titigilan nito, kaya naman isang paraan na lang daw ang natitira. Habang sinasabi nga ng ating bida na nagbuwis siya ng buhay para sa kanilang bansa, ay mabilis nitong inalis ang kanyang robe at tumakbo palayo sa ating bida habang sinasabi na madami pa siyang trabaho at mauuna na siyang aalis. Mas pinili pa nga daw nitong iwanan ang kanyang coat kesa sagutin ang mga katanungan ng ating bida, habang si Liu Li ay hindi naman makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Si Yutang nga daw ang big boss o pinaka-leader sa Yu County at ang mas mataas lang sa kanyang posisyon ay ang dragnet o leader ng mga dragnet, kaya napapaisip siya sa totoong pagkatao o pagkakakilanlan ng ating bida dahil masyado daw magalang si Yutang sa kanya at nakuha pa niya itong habadan. Habang tahimik pa din si Liu Li at iniisip ang pagkatao ng ating bida ay iniisip naman niya na kailangan niyang makausap si Nieting o Zujin, kaya naman kailangan na daw niyang magpaalam kay Liu Li. Nanginginig nga ito nang humawak sa kanyang balikat ang ating bida habang sinasabi na mauuna na ako, pero tandaan mo ang mga sinabi ko at pag kailangan mo ng tulong ay ipaalam mo lang sa akin.
Matalik na kaibigan nga daw ng ating bida ang pinsan niya, pero dahil sa namatay na ito ay ang ating bida na ang magiging pinsan niya o papalit sa kanyang pinsa, habang mukhang demonyo nga ang tingin nito sa ating bida ay iniisip nitong pwede ka namang tumulong kung gusto mo pero bakit bigla mo na lang nais maging pinsan ko ng libre. Mabilis nga itong nagtungo kay Xiaoyu at sinabing magkita na lang ulit sila ng pinsan niyang si Liu Li, habang itong si Liu Li ay iniisip kung bakit naniwala siya na nagbago na ito, dahil mukha namang walang pagbabago sa kanya. Hinahanap nga nito si Nieting at Zhu Jin pero hindi niya naman makita ang mga ito, kaya sinabi na malamang sa tumakbo na sila nang makita kang palapit pa lang, pero hindi daw ito magandang biro ayon sa ating bida. Hanggang sa tinanong na nga lang niya kung nag-take ba ng exam si Xiaoyu. Nag-take nga daw siya ng exam pero mukhang nasobrahan ang galing niya. Akala nga daw nito ay magiging magkaklase sila ng ating bida pero hindi at naging senior niya pa ito ngayon. Natahimik na nga lang ito nang marinig niya ang sinabi ni Xiaoyu, at iniisip na ang kapatid niyang dapat ay elementary pa lang ay naging senior niya pa ngayon dahil sa hindi siya nag-exam, kaya naman kailangan niya daw talagang mahanap at makausap si Nieting at Zhu Jin. Itong dalawa nga ay kasalukuyang pinapanood lang ang ating bida, hanggang sa sinabi ni Zhu Jin na mukhang hindi tayo titigilan nito hanggang sa mga susunod pang araw, ano na ang gagawin natin at saan tayo magtatago. Sinabi naman ni Nieting na kunin na lang natin ang pagkakataong ito upang makapagbakasyon, pumunta tayo sa western suburb upang mangisda, mukhang magandang idea naman daw ito ayon kay Zhu Jin, pero ayos lang daw kaya na hindi nila ito pakuhanan ng pagsusulit at ipadala sa Public Security Department. Sinabi lang naman ni Nieting na sa mas malaking entablado na babagay ang ating bida, matapos ang nakakabagot na pagtatrabaho niya sa Public Security Department ay siguradong nanaisin niyang magtrabaho abroad dahil mas madaming benepisyo o kayamanan ang makukuha niya. Muli naman siyang tinanong ni Zhu Jin kung hindi ba siya natatakot na magrebelde ang ating bida, pero sinabi lang naman nito na may sariling paniniwala si Lu Xiu, pero kung nanaisin niyang maging 9th Dragnet at pamahalaan ng overseas affairs ay handa akong mag-apologize sa kanya. Dating daw ay napapaisip si Zhu Jin kung bakit mataas ang expectation ni Nieting sa ating bida, pero ngayon ay alam na niya ang dahilan, pag nalaman nga daw ng lahat sa buong mundo na ang 17 taong gulang na si Lu Xiu ay pinatay ang false A rank na si Tak Ashima ay siguradong magugulantang sila, pero alam din naman daw niya na napatay lang niya si Tak Ashima dahil sinuwerte siya. Habang patuloy nga nilang pinapanood ang ating bida sa paghahanap sa kanila ay sinabi ni Nieting na ang luck o pagiging swerte ay part din ng lakas ng isang tao. Makalipas ang ilang araw ay nakauwi na ang ating bida, nanatili nga daw siya sa capital ng ilang araw pero hindi niya nahanap si Nieting at Zhu Jin, pero nang makasakay na siya ng train ay agad na nag-post si Zhu Jin sa kanyang moments ng larawan nila ni Nieting habang nangingisda at nagbabakasyon sa suburb. Naiinis nga ang ating bida dahil malamang sa sinadya nilang ipakita kung nasaan sila ngayon, at dahil hindi nga siya makakapag-college ay mapupunta siya sa Public Security Department. Pero iniisip lang naman ng ating bida na imposibleng hindi siya kumita kahit pa sa Public Security Department siya manatili, hanggang sa ilang sandali pa ay napansin niyang malinis ang kanilang bahay. Kaya naman tinanong niya si Xiaoyu kung naglinis ba ito bago siya magtungo sa city. Pero imbis na si Xiaoyu ay ang squirrel ang mabilis na lumapit sa ating bida at sinabing sa wakas nakabalik ka na, habang may hawak itong panlinis at nakasuot ng damit ng katulong ay naiiyak ito habang tinatanong kung pwede na ba siyang maglaro. Iniisip naman ng ating bida kung ito ba ang kapangyarihan ng Beast Tamer habang si Xiaoyu ay seryoso lang na nakatingin sa kanila.